alamin ang mga katotohanan sa likod ng mga katanungan. Magandang araw po, isa na namang tanong galing sa kapatid na subscribers natin ang bibigyan natin ng halaga sa harap ng media. Ito ay tungkol umano sa nakikita niyang mga pamamaraan kung paano itinatag ng mga kapatid nating mga protestante ang kani-kanilang iglesia, at kung bakit ito ay lumaganap din at nagkakaroon ng mga kaanib sa iba't ibang lugar, at paano ito nagustuhan ng mga tao. Upang maintindihan natin ang pakay ng kanyang katanungan, mas mainam na panuorin natin ang buong video na ito, upang sa ganun ay matuklasan natin ang totoong proseso ng pagtatayo ng isang iglesia kung ito ba ay mahirap o hindi. Kwento at babala. Ang pagtatayo ng isang relihiyon ay isang komplikadong proseso na nangangailangan ng malalim na pag-iisip, pagpaplano, at pangako. Kung ano ang iyong mga pangunahing prinsipyo? Ano ang iyong mga pananaw sa buhay, kamatayan, lalo na sa kaligtasan? Kailangan mong bumuo ng isang sistema ng paniniwala. Kung paano mo ipapaliwanag ang iyong mga paniniwala sa iba. Kung ano ang mga panuntunan at alituntunin na susundin sa iyong mga tagasunod. Kailangan mong lumikha ng mga ritual at seremonya. Paano mo ipapakita ang iyong mga paniniwala sa pamamagitan ng mga ritual at seremonya? Magtatag ng isang komunidad. Kailangan mo ng mga tao na sumusuporta sa iyong mga plano. Kailangan mong mamili ng mga tao bilang nauunang mga tagapagsunod sa iyong paniniwala. Kailangan mong magpalaganap ng iyong mensahe. Paano mo ipapakilala ang iyong bagong relihiyon sa mundo? Ang pagtatayo ng isang relihiyon ay isang napakahirap na gawain. Kailangan mo ng maraming pasensya, dedikasyon, at pangunawa. Sa Pilipinas, walang opisyal na proseso o ahensya para sa pagpaparehistro ng mga bagong relihiyon. Ang karapatan sa kalayaan sa relihiyon ay nakasaad sa konstitusyon, kaya maaari kang magtatag ng isang relihiyon nang walang anumang legal na hadlang. At ang tanging paraan ay ang pagpaparehistro ng isang non-government organization o NGO. Maaaring magparehistro ang iyong grupo bilang isang NGO upang magkaroon ng legal na pagkilala. Ang Securities and Exchange Commission, SEC, ang ahensya na namamahala sa pagpaparehistro ng mga NGO. Dito sa bansang Pilipinas ang unang relihiyon na naitala ay ang Islam. Dumating ito sa bansa noong ika-14 na siglo sa pamamagitan ng mga mangangalakal at misyonerong Muslim mula sa mga rehiyon ng Timog Silangang Asya. Partikular mula sa Indonesia at Malaysia. Ang mga unang misyonero, tulad ni Sheikh Makdum Karim, ay nagtatag ng mga moske at nagpalaganap ng Islam sa Sulu at Mindanao, kung saan ito ay naging pangunahing relihiyon sa mga lugar na iyon. Bago pa man dumating ang mga Espanyol at ipinasok ang Katolisismo bilang pangunahing relihiyon sa bansa ngayon. Ang unang protestante sa Pilipinas ay si Nicolas Zamora, isang Pilipinong ministro na nagsimulang mang-aral ng Ebanghelyo bago pa man dumating ang mga misyonerong Amerikano sa bansa. Noong 1900, si Nicolas Zamora ay inordinang ministro ng Methodist Episcopal Church. Ito ay nagmarka ng simula ng opisyal na pagdating ng Protestanismo sa Pilipinas. Ang Central United Methodist Church sa Ermita, Maynila ay itinuturing na unang simbahang protestante sa Pilipinas. Subalit, alam ng lahat na walang ibang tunay na simbahan kundi ang tatag lamang ng Panginoon. Ngunit, bago pa po natin tuklasin kung ano-ano ang dahilan kung bakit naitatag ang mga simbahan ng protestante, alamin po muna natin kung paano itinayo ang tunay na simbahan ng Panginoong Hesus. Kakaiba ito sa pagtatayo ng mga bagong simbahan, kung saan maaari nating maihalin tulad sa trabaho na paghuhugas lamang ng plato ang pamamaraan sa pagtatag ng simbahan sa pamamagitan ng isang ordinaryong tao. Kumpara sa napakabigat na trabaho ng isang kargador upang nailarawan ang pagtayo ng tunay na iglesia. Ang plano ng pagtatag ng tunay na simbahan ay gumamit ng napakaraming panahon at tao upang ito ay mabubuo. Bago pa man ito itinatag sa lupa, ipinaalam muna ito sa lumang tipan sa pamamagitan ng mga propesiya bilang paghahanda. Katulad ng mababasa natin sa aklat ng Daniel Kapitulo 2 versikulo 44, na nagsasabi, sa panahon ng mga haring ito, ang Diyos sa langit ay magtatayo ng isang kaharian na hindi babagsak kailanman, hindi ito matatalo ng alinmang kaharian,
kundi wawasakin pa niya ang lahat ng kaharian at mananatili ito magpakailanman, at natupad ito sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Narito ang proseso kung paano niya binuo ang kanyang iglesia. Unang-una, pumili siya ng mga tao na magiging tagapagsunod sa kanyang mga alituntunin, na mababasa natin sa aklat ng Lucas Kapitulo 6 versikulo 13. Ito ang nangyari. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad. Mula sa kanila ay pumili siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol. Sila ay tinuruan niya sa lahat ng kanyang kagustuhan at binigyan ng kapangyarihan para sa kanilang tungkulin. Pangalawa, noong sila ay puno na ng kaalaman, nangyari na si Jesus ay namatay at parang nawalan sila ng pag-asa na mabubuo bilang isang hukbong tagapagsunod ng kanilang guro na si Jesus. Natatakot, nangangamba, at nagtatago. Hindi alam ang gagawin, at sa mga oras na iyon ay umaasa sila sa pangako ng Panginoon na siya ay muling mabubuhay. Ngunit, ang hindi nila alam, na ang pagkamatay na kanilang guro ay ang paraan upang ang kanilang hukbong makadiyos ay magiging pinakamatibay na kasamahan. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus na binuhos bilang tanda ng pagkatunay na hukbong spiritual at ito ay tinawag na selyo. Isang selyo, bilang pagkilala ng tunay na simbahan at hindi huwad. Ito ay mababasa natin sa Aklat ng Mga Gawa Kapitulo 20 versikulo 28. Ito ang sinabi ni Apostol Pablo. Ingatan ninyo ang inyong sarili, at ang buong kawan, na sa kanila ay ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo, upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ang dugo ng Panginoon ang naging selyo, o patunay na ang mga unang apostoles ay nagiging isang branded, at hindi huwad na kawan ng Diyos. Pangatlong bahagi ng pagtatag ng tunay na simbahan. Matapos pinili ang mga disipulo, ito ay sinisilyuhan ng kanyang dugo. Ang hukbo ay naging handa na para sa huling tanda bilang totoong mga mangangaral. At nangyari ito sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 2 versikulo 1-2. Ganito ang nangyari. May nagpakita sa kanila na nagkakabaha-bahaging mga dila tulad ng apoy at ito ay lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng banal na espiritu at nagsimulang magsalita sa ibang mga wika ayon sa ibinigay ng espiritu sa kanila na kanilang sasabihin. Dito na naging buo bilang isang tunay na iglesia ang mga apostoles. Nailarawan ng mga pangyayari sa itaas kung gaano kahirap ang pagtatayo ng simbahan. Mga pangyayaring walang katulad bago pa man ito nabuo bilang simbahan. At ang nakakalungkot, silang lahat ay tinutugis at pinaslang dahil sa kanilang pakikipaglaban sa paniniwala. Upang tayo ngayon ay maging malaya sa ating pananampalataya. At hindi natin makikilala ang Diyos at ang kanyang mga kautusan kung walang buhay na nagsasakripisyo. Para maitaguyod hanggang ngayon, ang paniniwala ng Kristyanismo. Ngayon po, susuriin naman natin ang kaibahan ng pagtatayo ng mga tagapagtatag ng mga simbahang Protestanismo sa kani-kanilang mga relihiyon. Kukuha tayo ng halimbawa sa kasaysayan ng simbahan Iglesia ni Cristo kung paano ito itinatag ni Felix Manalo at ano ang kaibahan nito sa tunay na tatag ng Diyos. Malungkot pong sabihin, may nakausap akong isang kaanib ng Iglesia ni Cristo. Ito ang sabi niya, Kuya Tem, hindi po totoo na itinatag ni Ka Felix Manalo ang simbahan. Kundi ito ay ipinarehistro lamang niya sa Security of Exchange Commission bilang katunayan sa pagdating ng tunay na iglesia dito sa Pilipinas. Naisip ko na ganyan lang pala kadali ang proseso upang angkinan ng tunay na simbahan. Ibig sabihin, kung wala ang pamahalaan ng Pilipinas, wala palang Iglesia ni Cristo, dahil ang pag-aangkin bilang tunay na iglesia ay sa pamamagitan lang pala sa dulo ng isang ballpen. Ganon lamang po kadali ang pagtatayo ng isang simbahan na tatag lamang ng isang ordinaryong tao kung ikukumpara natin sa pagbuo ng tunay na iglesia. Kaya hindi maaalis sa ating isip na ang mga simbahan na nakarehistro lamang bilang non-government organization ay isa sa mga ahensya lamang ng pamahalaan na gumagamit ng spiritual na batas at tungkulin. Pangalawa, at ang mga batas ng kanilang ahensya ay kinuha lamang nila sa aklat ng Katoliko. Ibig sabihin kung hindi ibinahagi ng Katoliko sa kanila ang Biblia ay wala silang alam na batas para sa kanilang ahensya.
Kaya pala kulang ang kanilang pangangaral dahil ang Biblia po na kanilang pinagkukunan ng lakas at pinagmulan ng kanilang mga hukbo ay hindi kumpletong aklat, na mababasa po natin sa aklat ng Juan Kapitulo 21 versikulo 25. Ito ang sinabi, marami pa ring ibang mga bagay na ginawa si Jesus. Kung isusulat ng isa-isa ang mga ito, ipinapalagay kung maging ang sanlibutan ay hindi makakakaya ng mga aklat na masusulat. Yan po ang isang tunay na dahilan kung bakit tinawag na kulang ang kanilang mga pangangaral. Dahil kulang din po ang Biblia, kung saan nila kinuha ang kanilang mga paniniwala. At hindi pa ito kumpleto sa mga impormasyon tungkol sa lahat na ginawa ng Panginoong Hesus ayon kay Apostol Juan. Sana po kahit kunti may napulot tayong aral sa video na ito. Ito po si Kuya Tem. Ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Maraming salamat po sa inyong panunood.